Maligayang pagbabalik sa panibagong video. Please support my channel, paki-like, and subscribe naman po. Maraming salamat po. Ngayon, ipapaliwanag natin ang pelikulang The Bluff. Ang pelikula ay itinakda noong 1846 sa panahon ng mga pirata sa dagat Caribbean. Noong panahong iyon, maraming lubhang mapananganib na pirata ang aktibong naglalayag at naghahasik ng takot sa rehiyong iyon. Nagsimula ang kwento sa gitna ng isang marahas na bagyo habang umaatake ang mga pirata. Umaling-awngaw ang mga putok ng baril habang sinasakyan ng mga mananakop ang isang barkong pangkalakalan. Mabilis na inutusan ni Kapitan Boden ang kanyang mga tauhan na sunugin ang talaan ng barko. Bagamat iginiit niyang sila'y mga simpleng mangingisda lamang, walang awang pinaslang ng mga pirata ang tripulante at itinapon ang kanilang mga bangkay sa dagat. Pagkatapos ng masakir, dumating ang kinatatakutang pinuno na si Kapitan Connor. Tinanong niya si Boden tungkol sa ninakaw na piraso ng ginto at iginiit na malaman kung sino ang nagbigay sa kanya ng minarkahang barya. Nang ibunyag ng tagapamahala ng barko na ang sasakyan ay nagmula sa Cayman Brac, iniutos ng kapitan ng mga pirata na ituto ang paglalayag doon. Samantala, sa maaraw na dalampasigan, nagtipon ang mga mamamayan malapit sa kampana ng simbahan habang pinangunahan ng pastor ang panalangin para sa kaligtasan ng baybayin. Kalaunan, palihim na pumasok ang isang binatang nagngangalang Weston sa isang silid at hinikayat si Elizabeth na tumakas kasama niya. Nagbahagi sila ng isang lihim na sandali hanggang sa makarinig sila ng papalapit na yabag. Mabilis na nagtago si Weston. Pumasok ang hipag ni Elizabeth na si Ursel at natuklasang nasira ang mga matamis na niyog sa kabilang silid. Tinulungan niya ang kanyang anak na si Isaac sa kanyang mga brace sa paa. Marahang tiniyak ni Ursel sa anak ang pag-asa kahit 59 na araw nang walang balita. Nang buksan ni Elizabeth ang pinto, pinagalitan siya ni Ursel dahil sa pagpapabaya sa mga tungkulin. Ngunit ipinahayag ni Elizabeth ang desperado niyang pagnanais na lisanin ang kanilang maliit na isla. Naging mapait ang usapan nang magbitiw si Ursel ng malupit na salita tungkol sa kanyang asawa. Isang gabi, nanalangin si Isaac para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang ama. Napansin ni Ursel ang kanyang pag-aalala at ipinakita ang isang nakatagong bagay na iniwan ng kanyang ama. Bagamat sabik si Isaac na paglaruan ito, mahigpit siyang binalaan ni Ursel na hindi iyon laruan. Kinabukasan, ginambala ng kakaibang ingay ang katahimikan. Nang suriin ni Ursel ang silid ni Elizabeth, natuklasan niyang wala ito. Naramdaman niyang may panganib at narinig ang mga bulong sa labas ng bahay. Mabilis niyang ginising si Isaac at itinago siya sa isang lihim na espasyo sa ilalim ng sahig. Habang tinutokso siya ng piratang si Chen mula sa balkonahe, tiniyak ni Ursel na ligtas ang anak bago hinarap ang mga mananakop. Nakiusap siyang sila'y payapang pamilya lamang, ngunit sinira ng mga lalaki ang pinto at marahas na pumasok. Inatake siya ng piratang si Lupe, ngunit nagawa niyang makaganti. Iniutos ni Chen na halughugin ang silid habang hinanap ng kanilang pinunong si Scout ang pera ng bahay. Nang wala silang makitang ginto kundi baryang kalat, nagngalit si Scout at winasak ng mga pirata ang tahanan. Nagbago ang lahat ng matagpuan ni Scout ang isang mahiwagang bagay. Hiniling niyang malaman kung nasaan ang iba pa at nang magkunwaring walang alam si Ursel, iniutos niyang saktan siya. Samantala, sa bayan, nagtipon ang mga tao habang kinaharap ng kustos ang mga pirata. Ipinakilala ni Kapitan Connor ang sarili bilang kapatid ng dagat. Ngunit malinaw ang kanyang masamang layunin. Kumalat ang takot habang papalapit ang kanilang mga bangka. Warhound, wanted enemy of the British Navy. Of diplomacy. Tumanggi ang opisyal na ibigay si Ginang Boden, kaya't iniutos ni Connor ang paglala ng karahasan. Isang mamamaril ang nagpaputok at pinabagsak ang isang tagapagtanggol. Birdie Island.
sailors. Winasak ang kapayapaan ng isla. Sa bahay, ibinitin ng mga pirata si Ursel sa lubid. Ngunit nang makita niya si Isaac na nagtatago, nagliyab ang kanyang galit. Lumaban siya ng buong bangis at natalo ang ilan sa mga pirata. Sa labas, naganap ang labanan habang nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig. Sa huli, nahuli ang ilang mamamayan at pinatay si Custodio sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan ni Pastor Bradley si Ursel at tinawag siyang kapitan na nagbunyag ng kanyang nakatagong nakaraan. Tumakas sila patungo sa bakawan. Doon, natagpuan nila ang isang lihim na sasakyang dagat at inamin ni Ursel na ang kanilang kaaway ay ang malupit na si Francisco Connor. Inamin din niya na minsan siyang naging pirata at may madilim na kasaysayan kasama si Connor. Nang magkita silang muli, inalok ni Connor ang isang palitan, ang ninakaw na ginto kapalit ng buhay ni Boden. Ngunit sa gitna ng pagtatagpo, pinaslang ni Connor si Boden sa harap ni Ursel upang turuan siya ng aral. Sa matinding dalamhati, sumigaw si Ursel at nakipaglaban kay Connor. Ibinunyag niyang ang nais lamang nito ay ang gantimpala sa kanyang ulo bilang Bloody Mary. Make restitution for your transgressions. What say you, man? All right. Even now, he sits aboard my ship. My gold. Where'll be... What's going on? Where did all this come from? Who was that horrible man? And how are you so good at killing people? She really is lethal as this. Quartermaster? Do your duty. There'll be plenty. At her own ship. Side by side with... So, They attacked our ship. TH know about your history? God's nice. Welcome home, Captain Bonner. Buried treasure. Same as the men. Ang kanyang pamilya. Tinuruan niya sila kung paano lalaban. Nang sumugod ang mga pirata, pinasabog nila ang lagusan at nagdulot ng kaguluhan. Come and die. Let me look. Sa huli, hinarap ni Ursel si Connor sa isang marahas na tunggalian. Bringing her to justice. Stings her. Yield. Sa wakas, nasaksak niya ito sa pagitan ng mga tadyang at tuluyang pinatahimik. Pagkatapos ng labanan, niyakap siya ni Elizabeth bilang kapatid. Sa wakas, muling inangkin ni Ursel ang kanyang tunay na pangalan, Mariam.